Magandang hapon, narito ang latest update natin hinggil nga sa super typhoon na si Nando at sa pinag-ibayong habagat. Makikita po natin sa ating latest satellite image animation na patuloy ngang kumikilos si Nando patungo dito sa may bandang dulong Hilagang Luzon. At kanina alas 3 ng hapon, ang tinatayang mata ng bagyong si Nando ay nasa layong 470 km silangan ng Apari, Cagayan. Taglay nito ang lakas ng hangin, umabot hanggang sa 185 km per hour malapit sa gitna nito at ang pagbugso naman aabot hanggang 230 km per hour. Kumikilos naman ito sa direksyon Pakanluran, Hilagang Kanluran sa bilis na 15 km per hour. Mapapansin po natin, may mga bahaging kaulapan na itong tumatama dito sa Northern Luzon area. Samantala sa kanlurang bahagi ng ating bansa, patuloy ngang umira lang habagat or southwest monsoon na siya namang inaasahang magdudulot ng mga pag-ulan dito nga sa kanlurang bahagi ng gitna ng Katimugang Luzon kasamang Metro Manila, kanlurang bahagi ng Visayas at ng Mindanao. Ngayon tingnan natin ano nga ba inaasahang pagkilos ng bagyong Nando in the next 3 to 4 days. Sa pinaka-latest forecast track ng Pag-asa, makikita nga po natin yung tinatayang sentro ng bagyong si Nando ay nasa karagatan pa silangan ng Apari, Cagayan. At mapapansin din natin, pagdating bukas ng hapon, ang sentro ng super typhoon na si Nando ay inaasa natin nasa may bandang coastal waters na ng Calayan, Cagayan. Samantala, pagdating naman ng alas 2 ng madaling araw ng Martes, posibleng nasa boundary na siya ng ating area of responsibility at sa darating nga na alas 2 ng hapon, Martes, ay tuluyan ng nakalabas ng ating PAR. Ngayon, tingnan natin yung pagitan ng alas 2 ng hapon hanggang bukas. So makikita natin na binabanggit dito nasa coastal waters ng Calayan, Cagayan. Pero ulitin natin yung area of probability, ito pong parang APA na nakapaligid sa center track, ay nagpapakita ng iba pang senaryo na maaaring maging actual na pagkilos ng bagyong si Nando or yung sentro nito during the forecast period. So, ano nga ba yung ibig sabihin nito? Maaaring yung sentro, hindi lamang sa coastal waters ng Calayan, Cagayan matagpuan. Posible ring either tumama dito sa mga isla ng Batanes, any of the island ng Babuyan, or maging dito sa northeastern tip ng Cagayan, o dito sa northern part ng Ilocos Norte. So, ang mga lalawigan na binanggit natin ay dapat maging handa po sa posibleng paglandfall ng bagyo. Subalit, mamaya, babanggitin din natin yung mga lugar na may wind signal. Hindi lamang dapat po ito ang magandang binanggit natin, kundi maging yung may mga wind signal. So, makikita natin throughout the forecast period, sa darating ng Martes ng hapon ay nandito na siya halos sa may bandang coastal waters ng southern part ng China. At sa darating naman na Huwebes ng hapon ay halos patungo na siya dito, eastern seaboard nitong Hanoi, Vietnam. So makikita po natin yung forecast track natin ay halos consistent pa rin sa mga previous forecast track na nakapaloob sa ating mga previous tropical cyclone bulletin. At dahil nga sa inaasang paglapit ng bagyo dito sa dulong Hilagang Luzon at binanggit din natin sa mga previous press briefing natin and press conferences na posible po tayo magtaas ng mga matataas na wind signal sa iba't ibang bahagi ng ating bansa habang kumikilos ito palapit ng ating bansa. No? Ngayon, meron na po tayo nakataas na wind signal number 3 dito nga sa may bandang southern portion ng Batanes, sa Babuyan Island at maging dito sa northeastern portion ng Cagayan. Pag pinag-usapan natin tropical cyclone wind signals, ang pinag-usapan po natin yung malalakas na hangin na pwedeng maranasan sa mga lugar with the corresponding lead time. In this case, pag may wind signal number 3 tayo, ibig sabihin, ang palugit na lamang na oras para maramdaman yung ganong kalakas na hangin ay 18 hours. Samantala, yung lugar na naka-highlight naman ng dilaw or yellow ay nakataas pa rin ang tropical cyclone wind signal number 2 sa natitirang bahagi ng Batanes, sa natitirang bahagi ng mainland Cagayan, sa northern at saka eastern portion ng Isabela, sa lalawigan ng Apayao, Abra, Kalinga, dito sa eastern portion ng Mountain Province, sa buong Ilocos Norte at sa northern portion ng Ilocos Sur. Pag wind signal number 2, ang lakas naman na hangin na pwedeng maranasan in the next 24 hours or less ay mula 62 hanggang 88 kilometers per hour. So sa mga babae natin, baka naisip nila, meron tayong wind signal pero wala pa tayong nararamdaman. Dahil meron pa tayong palugit bago natin maramdaman yung aktual na lakas. Meron pa tayong lead time para maghanda at patuloy nga makipag-ugnayan sa ating local government at local DR officials para sa patuloy na mga gawaing pangkaligtasan.
Samantala yung lugar na naka-highlight ng light blue, yan naman yung mga lugar na may tropical cyclone wind signal number 1. Posibleng makaranas ng lakas ng hangin mula 39 hanggang 61 kilometers per hour sa loob ng 36 hours or less. Bakit natin sinabing less? Dahil paparating nga yung bagyo, inaasahan natin. No? So, may mga lugar na ang lead time ay 36 hours pa, meron naman na less than 36 hours na lamang po. So, ano po itong mga lugar na ito? Natitirang bahagi ng Isabela, lalawigan ng Quirino, Nueva Vizcaya, dito sa natitirang bahagi ng Mountain Province, sa lalawigan ng Ifugao, Benguet, natitirang bahagi ng Ilocos Sur, ganun din sa lalawigan ng La Union, Pangasinan, sa northern at central portion ng Zambales, dito sa Nueva Ecija, dito sa Tarlac, Aurora, northern portion ng Pampanga, northern portion ng Bulacan, northern portion ng Quezon, kasama nga itong Polillo Island. So, ulitin natin, no? Bagamat nakataas na yung wind signal, maaaring sa mga oras na ito, ngayong around 5:55 ng hapon, ay wala pa kayong ganong nararanasan na pagbugso ng hangin. But 36 hours or less, pwede pa tayong mag-prepare, no? Bago natin maramdaman yung actual na lakas ng hangin. Ulitin natin, ang tropical cyclone wind signals ay nagbibigay idea sa publiko, sa ating mga kababayan, kung ano yung lakas ng hangin na pwede nating maranasan. At habang papalapit yung bagyo, pwede pang ma-upgrade yung wind signal, pwede pang madagdagan yung mga lugar na may wind signal. Alalahanin po natin, super typhoon category na ito at posibleng may mga ilang areas na umabot pa ng signal numbers 4 and 5 ang magiging in effect sa mga susunod na issuance natin. Kaya antabayanan po natin yung ating tropical cyclone bulletin. Yung malalakas na hangin, i-remind natin ano nga ba yung pwedeng maging epekto sa ating komunidad. Ang malalakas na hangin na pwedeng maranasan sa mga lugar na may wind signal, pwede pong makasira ng mga bahay na gawa sa light materials or mga lumang kahoy. Pwede rin makapagpatumba ng mga ibang uri ng halaman. Pwedeng ma-uproot or matanggal sa pagkakatanim ibang halaman, lalong-lalo po sa may mas mataas na wind signal. Pwedeng makapagpatumba ng mga poste ng kuryente, pwedeng makapagpatumba ng mga billboards, at pwede pang makasira ng iba't ibang uri ng mga istruktura. Kaya dapat po maging alerto tayo at updated sa wind signal sa ating lugar. Samantala, pag-usapan naman natin yung pag-ulan na dala hindi lamang nitong bagyong Sinando, kundi maging ng pinag-ibayang habagat. Mapapansin po natin dito sa unang image, meron na tayong lugar na posibleng umabot ng more than 200 millimeters of rain. Ito po ang lalawigan ng Batanes, ng Cagayan, at ng Apayao. Samantala, 100 to 200 millimeters of rain sa Ilocos Norte, Abra, Isabela, at 50 to 100 millimeters naman sa natitirang bahagi ng Northern Luzon. So ito po yung basically mga ulan na dala ng bagyo. Yung ulan naman na dala ng habagat, inaasahan natin Zambales, Bataan, Cavite at Batangas. Ganon din dito sa may bandang Romblon, Antique, buong Palawan at Occidental Mindoro. Ito pong nakikita nating rainfall forecast simula ngayong hapon hanggang bukas ng hapon. So silipin naman natin yung simula bukas ng hapon hanggang Martes ng hapon. No? Makikita natin kanina yung pulang ulan, maraming paulan nasa silangang bahagi ng Northern Luzon. Ito naman ngayong forecast period nandito na sa kanlurang bahagi ng Hilagang Luzon. More than 200 millimeters of rain sa Abra, Apayao, Ilocos Norte. 100 to 200 millimeters of rain naman dito nga sa Batanes, Cagayan, Kalinga, Benguet, La Union, Ilocos Sur. Habang 50 to 100 millimeters of rain dito sa natitirang bahagi ng Northern Luzon, ilang bahagi ng Central Luzon and Southern Luzon. In terms of habagat, meron din pong inaasahang pag-ulan sa Metro Manila, Bataan, Cavite, Batangas, Laguna, Mindoro Provinces at Palawan. Simula po yan sa bukas ng hapon hanggang Martes ng hapon. Pagdating naman ng Martes ng hapon hanggang Miyerkules ng hapon, ito na yung punto na napakalayo na ng bagyong Sinando. Ang inaasahan na lang nating pag-ulan ay karaniwan nasa kanlurang bahagi nga ng Northern and Central Luzon at sa lalawigan ng Occidental Mindoro, around 50 to 100 millimeters of rain. Ngayon, ano nga ba naman yung pwedeng maging epekto ng pag-ulan sa mga lugar na nabanggit natin? Simula ngayong araw hanggang sa darating na Miyerkules na hapon. Yung mga pag-ulan po, pwedeng magdulot ng mga pagbaha sa low-lying areas. Pwede pong magdulot ng mga pagbaha sa mga komunidad na malapit sa ilog dahil posibleng umapaw yung level ng ilog sa kanilang lugar. Or sa mga karatig lalawigan, umuulan at yung outflow ng ilog ay pumunta naman sa inyong lugar. So, yun yung dalawang posibleng senaryo in terms of sa pag-apaw ng ilog. Pwedeng magdulot ng pagguho ng lupa sa mga lugar na malapit po sa
paanan ng bundok. Lalong-lalo na kung napapansin po nila ilang araw na nag-uulan. Maaaring malambot na yung bahaging kalupaan at any additional rains, regardless of level, ay pwedeng mag-trigger po ng landslide. Kaya patuloy paalala natin na maging alerto po sa mga hazards na dala ng malalakas sa pag-ulan sa inyong lugar. Bukod pa sa mga binanggit natin na hazards na dala naman ng malakas na hangin because of Super Typhoon Nando. Sa pinag-ibayong habagat naman, may mga lugar din po, aside sa ulan, ay makakaranas ng paminsan-minsang pagbugso ng hangin. Ngayong araw, asanang paminsan-minsang pagbugso ng hangin sa Metro Manila. Sa natitirang bahagi ng Central Luzon na walang wind signal, sa buong Calabarzon, Bicol Region, sa Mimaropa, sa buong Visayas, ganun din sa Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula, Caraga, Davao Occidental at Davao Oriental. Bukas naman, pagbugso pa rin, paminsan-minsang pagbugso ng hangin, Metro Manila, doon pa rin sa ilang lugar ng Central Luzon na walang wind signal, Calabarzon, Bicol Region, Mimaropa, buong Visayas, Northern Mindanao, Caraga, Zamboanga Peninsula, BARMM, Soc-Sargen, Davao Occidental at Oriental. Samantala sa darating na Martes, pagbugso ng hangin, paminsan-minsan, Metro Manila, Central Luzon, or yung mga lugar dito na walang wind signal, Calabarzon, Bicol Region, Mimaropa, Visayas, Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula, at Dinagat Island. So ito namang mga malalakas na hangin na dulot ng pinag-ibayang habagat, occasionally pwede ring magkaroon ng minimal to minor damages sa inyong lugar. Bukod pa dito, yung mga baybaying dagat po sa mga lugar na binanggit natin ay posibleng maging maalon. In terms of epekto naman ng malalakas na hangin sa mga lugar na may wind signal, mapapansin po natin, may gale warning tayo, babala, patungkol sa magiging taas ng pag-alon sa mga karagatan sa paligid ng mga lugar na may wind signal. Mula 2.8 hanggang 14 meters. Lalong-lalo na po dito sa may bandang dulong Hilagang Luzon, inaasahan natin. Hanggat maaari, huwag nang pumalaot ang anumang uri ng sasakyang pandagat sa mga bahaging karagatan ng Northern Luzon at dito sa eastern section ng Central Luzon. From time to time, ma-update din po ang ating gale warning. Twice a day din po ang issuance natin ito. In terms of storm surge or yung daluyong, dahil sa papalapit ang bagyo, meron pa rin po tayong inaasahan na taas ng pag-alon, more than 3 meters dito nga sa Batanes at Batanes Group at Babuyan Group of Island. Samantala, 2 to 3 meters sa coastal waters ng Cagayan at dito sa Ilocos Norte, habang 1 to 2 meters dito sa may bandang Ilocos Sur. So, maging alerto po yung mga coastal communities natin dyan as much as possible, makipag-ugnayan, makinig sa payo ng kanilang local government, lumikas sa mas mataas na lugar, wag nang pumalaot, at itali yung kanyang mga bangka para hindi naman po matangay ng alon at masira sa kasagsagan ng bagyo. Dahil nga po sa patuloy na banta ng bagyong Nando at ng pinag-ibayang habagat, nagpapaalala po muna kami na maging alerto pa rin, makinig ng latest update mula sa DOST Pag-asa, magkaroon ng community at family plan. Pag sinabi natin community plan, patuloy na makipag-ugnayan sa kanilang LGUs at saka local DR officials para sa patuloy na gawain pangkaligtasan. Pag sinabing lumigas sa itinek ng evacuation center, sundin po natin. Pag sinabing maganda ng mga emergency kit, sundin po natin. Pag sinabing kailangan natin na i-secure ang ating mga kabahayan, lalong-lalo po yung sinasabi natin mga bahay kubo, gawa sa NIPA, sa pamamagitan ng paglagay ng mga suporta, gawin po natin yon. Pag sinabing lumikas sa mga mababang lugar, tumungo sa mas mataas na lugar, yung mga nasa coastal areas, lumipat, pansamantalang maniraan sa mga kamag-anak sa mas mataas na lugar, gawin po natin para makaiwas sa peligro ng paparating na bagyong Sinando. Ang susunod po nating Tropical Cyclone Bulletin, simula po ngayong hapon, ay magiging every 3 hours ng issuance. Mamayang alas 8, magkakaroon po tayo ng latest Tropical Cyclone Bulletin. Samantalang susunod nating press briefing ay mamaya namang alas 11:30 ng gabi. Yan po muna ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center.